humihingi ng tulong sa ating mga kababayan na sana po matulungan natin ang ating kababayan na si Vanessa. Nandito po siyang kasalukuyan po siya ngayon nandito sa Rashid Hospital, Dubai. Kasama po ng isa sa kanyang mga ka-roommate o kanyang colleague sa trabaho na si Miss Genevieve. Yan po siya. Sila po ay tumakas sa kanilang employer sa kadahilanan na sila po ay dinidetain ng illegal ng kanilang employer at sila po ay balak dalihin sa ibang lugar na kung saan wala po silang idea kung ano po ang gagawin sa kanila. So hihingi lang po tayo ng konting detalye hinggil sa pangyayari na po. Okay, so magandang gabi po Ma'am Vanessa. Okay. Okay. So hingi lang po ako ng konting detalye sa inyo kung ano po ba ang tunay na nangyari, bakit po na inabot kayo ganito po ang sinapit ninyo. Ano po? Okay? So ano po ba yung Tumakas po kami sa agency po namin. Ginawa po kami na siya. Kasi nagbabayad po kami lang. Sa akin po, 18,300. Sa kasama ko po is 15,000 dirhams po. Ibabayad daw po nila sa amo namin. Okay. Ganito po. Ano pong pangalan ng inyong agency? Isabel Agency po. Okay. Sino po ang may-ari ng Jumaal sa po. Juma Al Saad? So anong national po siya? Omani po. Tapos Omani. meron po silang tatlong Pilipinong namamahala. Okay. So ito po bang ilan po kayo doon sa sa inyong accommodation? Marami po kami. Oh, mga ilang Pilipina po ang nakatira doon sa inyo? Yung tatlong Pilipina, tapos Na secretariat? Tama po. Tapos dalawa po kami, aplikante. Tapos Kenya, India, tsaka Indonesia po. Okay. So doon po sa sa loob ng inyong accommodation, pwede po bang makahingi ng konting detalye? Ano po ba ang nangyayari doon sa loob? Wala pong lumalabas sa amin kasi hindi po kami pinapagamit ng cellphone. Tapos pinapakontak kami sa pamilya namin 1 oras lang. 1 oras, okay. 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 So, ano po ba ang dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng pagkakautang sa inyong ahensya? Sa totoo lang po, wala po kaming utang sa kanila dahil binenta po kami sa mga amo namin. Tapos nung wala po kaming maibayad, pinapirma po kami. Tapos sasabihin po na kami po ang babayad nung pinayad ng amo namin sa kanila. Wala naman po kami utang sa kanila. Walang pagkakautang. Wala po. Okay. So, ano po ba ang nung kayo po ay na-deploy sa inyong amo, paano po kayo uli nakabalik doon sa inyong ahensya? Binalik po ako ng amo ko sa agency po. Bakit po? Tapos, may babayaran po na 18,300 yung agency namin para po maibigay po yung passport ko. So, hindi po inaasikaso ng agency po namin. okay. So, ang ibig po